Magandang tanghali, bagong Pilipinas. Una sa ating mga balita. Matagumpay ang naging pamamagitan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansang Thailand at Cambodia para buksan ang magandang samahan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang hakbang na ito ay sinamantala ng Pangulo lalo na't ang bansa ang ASEAN Chair ngayong taon. Dito kapwa tiniyak ng dalawang bansa ang pagtutulungan para malutas ang sigalot sa pagitan ng mga ito. Si Harley Valbuena para sa 13 sa tanghali. Matapos ang kanilang trilateral meeting sa sidelines ng 48th ASEAN Summit and related meetings sa Cebu, inanunsyo ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na nagkasundo sina Thailand Prime Minister Anutin Charnvirakul at Cambodian Prime Minister Han Manet na resolbahin ang kanilang border dispute. Ginamit na oportunidad ng Pangulo ang pagiging ASEAN Chair ngayong taon para mamagitan sa Thailand at Cambodia at magbigay daan sa isang maayos na dialogo. Although they have both reaffirmed the importance of maintaining open communication, exercising restraint, avoiding actions that may escalate tensions, and continuing efforts towards peaceful dialogue and constructive engagement. Kapwa tiniyak naman ng Thai at Cambodian leaders ang pagtutulungan para malutas ang sigalot. Our discussions focus on de-escalations and trust-building measures to restore and consolidate a functioning framework for lasting peace and renormalize relations. Thailand and Cambodia are two neighboring countries. It is best that we avoid conflict. It only brings losses and suffering. Now is the time for us to look forward and walk this path together towards peace. Nagpasalamat din ang Thai at Cambodian Prime Ministers kay Pangulong Marcos Jr. para sa pag-oorganisa ng trilateral meeting. Sa ngayon, aatasan ng dalawang lider ang kanilang foreign ministers na ipagpatuloy ang mas malalim na diskusyon tungo sa kapayapaan. Nagkaroon din ng bilateral meeting ang Pangulo kay Vietnamese Prime Minister Lee Min Hong at napagkasunduan ang pagtatatag ng long-term rice trade mechanism para sa stable na supply at mas maigting na food security cooperation. Ang Pangulo rin ang nanguna sa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines East ASEAN Growth Area o BIMP-AYAGA Summit. Today's discussions highlight key milestone programs and projects that are already making a big difference in our communities, creating livelihoods, strengthening connectivity, and expanding opportunities, especially in the sub-region's growth areas. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Harley Valbuena ng IBC News para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.